Coach X, Yeah. nagpapa-copy trading, mirror trading ka na daw? Yep. So, copy trading, sabihin, may subscription fee. So, magkano yung subscription fee mo? Wala. 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 So, pag sinabing wala, Free. Totally free. sige, discuss natin yan lahat sa video na to. So, ready na ba kayo? Let's go! So, sa lahat kasi ng mga, may mga ads tayo, Coach X. Tapos, sinasabi rin natin sa mga coaching call na mag-aasa sa bot, mag-aasa sa mga copy trading, wag papatrade yung pera sa iba. Pero ngayon, nasa copy trading ka na. Nakakatawa yun. O, di ba? Well, I think kasi yung keyword dito is umasa. Naging open ako sa copy trading because actually may way naman na di ka aasa sa copy trading. Which actually gusto ko i-promote yung idea na hindi mo naman kailangan umasa sa iba to also benefit from their skills. So may balance na ganyan. Kasi ang nakikita ko dati, malala mo yung panahon ng mga bot, mga EA na sobrang hype. Tapos yung mga iba akin na pera mo, ganyan, 10K mo, gagawin kong 10K ko, mga ganyan. yung mga ganyan. So, ang keyword kasi dyan is yung mga tao umaasa sa mga yun. That's why nasusunugan. Pero what if i-shift natin yung idea na instead of umasa sila dyan, extra lang yung ilalagay nila sa, like for example, yung mga nagka-copy trade. Pero syempre, parang mutual fund, kailangan may mapakita na record din. So if like let's say, naglagay sila ng certain amount dito, and at the same time, nag-aral pa rin sila, then parang yun nangyari, diversify nila yung income. So, yan yung Parang idea ko. yun yung pinaka-word na parang diversification. Oo. So parang kasi, naalala ko dati nung medyo na-hype din ako sa mga ganyan. Talagang nag-all-in ako eh. Oo. Diba, kunyari, Same. Utang pa ako. Diba? Tapos, Utang sa barangay. tapos lalagay ko doon kasi kaya ko naman bayaran yung interest niya kasi ito kumikita eh. Magpa 5-6 Diba? So parang ang nangyari, sinasabi mo, parang umasa ka na doon, 100%. Oo, yun. Yung ganyan. Wala, no? So, kunyari, pupunta sa 5-6, kukuha ng malaking bulk na pera. And then, syempre, may mga nag-hype na magpa-promise, ito yung returns mo per day. So, syempre, isipin mo, magko-compute ka. May utang ako sa 5-6 na ganitong interest. So, if ito, kayang kitain, parang pwede siyang kumita para sa akin ng ganitong kalaki, di maliit lang yung interest sa 5-6. So, kunyari parang 5-6 kasi, let's say 20%. Itong bot na to, 30-50%. Or 100% din Meron pa akong ilang percent. So, ulit-ulitin ko lang yun, di mayaman na ako lang gagawin. Yan yung story. Pero alam naman natin, hindi siya nagiging totoo. Yun yung naging problem. Actually, kahit sa mga mutual funds, may mga down years talaga eh. Diba? Hindi naman pwedeng, sabihin natin average 8%. 8% per year. Per Diba? year Sabihin o per natin. annum. Pero hindi naman pwedeng laging sure na 8% per year. Diba? So, hindi pwede talaga na all-in. Tapos nga kapag wala. Diba? Sa mutual funds, yung maganda kasi like sa mutual funds, sasabihin naman nila yung expectations na, kunyari, ito yung mga nangyari, ito yung i-expect mo. So, I think yan ata yung kulang sa tao nung naging sobrang laki yung mga copy, mga EA. It's yung expectations. Okay. Pero if, for example, alam naman ng tao kung ano yung pinapasukan nila, and let's say, medyo conservative naman yung alam nila, pang diversify lang to, edi, I think pwede naman maging open. Correct. So parang more than the income na doble, na 50%, parang mas nakakatakot pa yun, di ba? Nakakatakot yun. Kaysa dun Too sa, good to be true. Parang let's say, parang copy trading ni Coach X, 3% lang. Oo. Diba? Pero syempre, lang to, kumbaga sa portfolio mo, medyo maliit lang to na dun sa pie mo. Parang mas okay yun. Tama, no? Mas okay yung ganyan. Kasi ang mangyayari, at least, let's say gusto mo ng 40% per month. Kasi kaya naman talaga. Yun nga lang, to get, kunyari, 40%, kahit mga 20%, may certain amount of risk kasi na kailangan mo kainin. So, if for example, yung sa akin kasi nagpo-promote ako conservative muna for yung mga gusto mag-copy. Correct. But if gusto mo ng higher risk para sa sarili mo, edi pwede ka mag-aral. And then if you know how to trade, edi yung mangyayari dyan, ikaw na magtaas ng risk. Pero at least may isa ka dito na parang
pang-conservative. So parang in a way, parang savings mo, ganyan, na nag-grow. And then ikaw na bahala kung gusto mo taasin yung risk mo. Tama. So actually, meron din talaga naman nagsasuggest niyan sa mga students natin para din makita nila yung pag-execute mo. Ayun, isa pa yan. Diba? Sa trades mo. Kasi parang nung sa Discord ata, anong oras ka nagtitrade ka, hindi nila nasasabayan. 12 a.m., 2 a.m. Kasi normal yan sa akin eh. So yun, yung mga night owl kasi ako. So yun nangyayari, paminsan 3 a.m. may papasok ko ng trade. And then the next day, magtatanong ako sa Discord, sino nakakita ng trade ko? Coach, tulog na ako dun eh. Crew. wala magsasagot. Sige, okay na. Ano naman ako dito? So, ang nangyari dyan is, the next day, kunyari, matatapos na yung trade ko, edi yung nangyari, hindi nila nakikita kung ano yung timing, hindi nila na-experience kung ano yung exactly yung galaw. Pwede naman nila gayahin yung trade so that Masabayan nila. masabayan so that nakikita nila ano yung exact amount na pwede na makuha. So, ako niwala ko, it gives confidence na pwede sila kumita sa forex market. Yan nga lang, kapag tulog sila, wala talaga eh. Kasi ano yun eh, hindi ko kaya naman baguhin yung style ko for that. So, yung alternative para makita nila kung paano ma-execute is pwede naman makikopy na lang, makimirror. Pwede, no? Ayun. Oo. So parang, syempre, alam mo naman, isa sa yung mga copy trading, mga asa sa iba, alam naman natin na isa tayo sa mga kontrabida niyan. Oo. Diba? Pero ang pinaka-challenge kasi ngayon sa forex trading is, for example, busy ka sa work, or pagod ka na sa work mo dahil marami kang work. Pahinga muna. So parang, paano ka magkakaroon ng mga small wins? Diba? Lalo na kung medyo tumatagal yung learning curve mo kasi nga, busy ka, pagod ka. Isa tong way para makita mo and mag-boost yung confidence mo, mag-boost pa yung drive mo na magtuloy-tuloy ka sa forex trading. Na kahit kumikita ka na sobrang liit lang, kunyari $1,000, syempre, 3% ng $1,000, hindi naman ganun kalaki. Diba? Pero makita lang nila na posible talaga. Diba? Parang pwede maging consistent naman. So what if na-master nila kung paano mag-forex trade and then sila na magde-decide on their own kung anong klaseng laki or liit yung gusto na sa account nila. So dito sa copy trading mo, Coach Sex, ano ba yung pinaka-goal mo sa mga nagka-copy sa'yo? Depende kung sino yung kausap mo. So yung first hat ko is yung educator's hat. So as an educator kasi, yan yung sinabi ko kanina, di ba? Yung parang since yung mga iba, hindi nila sinasabay yung mga nilalagay kong trade ko sa Discord, hindi nila exactly makikita kung paano nag-work. So, for faster learning, pwede sila mag-copy so that ma-experience nila first hand. And then at the same time, yun, yung confidence nila. So, mababoost sila yung parang magaganahan pa mag-aral. So, yan yung nakikita ko. Yun yung educator's hat. Yung second hat ko kasi as, kunyari, someone na nagpapa-copy trade, parang in a way, ang gusto ko sana din is to promote diversification. May sinabi si Warren Buffett eh. Yun, idol ko yun, yung si Lolo Warren. Ang sinabi niya, never put all your eggs in one basket. Sa stocks niya sinasabi, pero pwede naman natin i-apply yung same principle dito. So, let's say, naglagay ka sa forex account mo. Isa yan, live account. Maglagay ka maybe sa prop firm. Ayan, isa din yan. And then, kung naglagay ka sa copy trade, let's say very conservative, edi third yan. So, meron kang 3 ways na pwede kang makakuha na ng income. At least, kung yung isa nag-screw up, meron ka pang dalawa. Correct. So, parang masasabi mo yung pinaka-goal mo talaga dito is parang conservative lang talaga. So, Wealth protection, ganyan. So, parang feeling mo ba wala talaga tong chance na masunugan? Sa akin, wala. Kasi, okay, for one, if kakopy mo yung sa account ko, pinoprotect ko yung account ko eh. So, talagang minamake sure ko na may SL, lahat yan. So, kung sakaling, trade doesn't work, edi at least nakat na siya na maaga. Hindi ko pwedeng i-promise na walang talo kasi nangyayari naman talaga yan as a trader. Pero pag kunyari sinabi mo masunugan, yung maging zero account, yun yung talagang hindi mangyari. Isang cool part kasi dun sa copy trading platform, yung volume ng trade or yung tinatawag na lot size, yan yung para magpakita kung maging malaki yung risk mo or yung possible reward. Naka-auto-compute siya based on your capital. So, yung mangyayari dyan ay, even if, like, let's say, mas malaki yung capital ko, and then let's say, mas maliit yung capital ng ni copier,
hindi exactly gagayahin yung lot size ko. Magko-compute siya ng lot size na appropriate para doon sa sa capital ng copier. Parang walang chance talaga masunugan. Ako naman maglalagay ako ng SL, so wala talaga. So pag sinabing conservative, let's say, kasi may mga magte-technical niyang Coach X, sabihin nila, ang gagawin ko na lang, mag-work hard ako sa kung anong ginagawa ko ngayon. Tapos yung gusto ko ma-multiply na savings, na hindi ko naman maaral talaga yung forex trading na mag-isa ko, edi lahat bibigay ko na lang sa'yo. Pwede bang gano'n? Well, para sa akin lang ibabalik ko yung principle ko na don't put all your eggs in one basket. Ang i-recommend ko for that is, if you want, meron kang certain pool na i-allocate mo for this this medium of investment. Tapos yun yung pwedeng hayaan mo lang. Something that you can lose, kumbaga. Parang sa forex trading, di ba, yung tinuturo natin, trade only what you can lose. In this sense, parang ganyan din, para hindi psychologically taxing. Huwag na naman natin yung kunyari, yung buong savings mo, ilalagay mo dito. Tapos mangyayari dyan, umaasa ka lang dito, as in totally umaasa. Yan din yung medyo ayaw natin. Yun nga eh. Parang ang pinaka-challenge pala natin ng Coach X kasi kapag na-feel nila yung income dito nang walang ginagawa, baka tama rin na sila mag-aral. Ano tingin mo ron? I guess risk naman yun. Pero kaya kaya gagawin ko siyang conservative. I think for me, it depends kung ano yung gusto nilang income goal. Kasi kung gagawin ko siyang conservative, what if gusto pa nila ng mas malaki? Then talagang encourage talaga natin mag-aral na lang so that you can control kung gaano kalaki yung gusto mo makuha. So, parang kasi may mga phases yun. Kunyari, ang mangyayari ngayon, nagka-copy sila, masaya sila, okay sila sa copy trading. Pero minsan wala kang trade. Oo, may mga times na ganyan. Or parang may kailangan sila, tapos biglang talo yung trade. So parang feeling nila, hindi nga talaga pwede umasa na dito lang kay Coach X. Oo. And may mga times din na pagod ako. There are times talaga, siniskip ko yung trade. Kunyari, one whole week wala akong trade. Kasi normal naman yun. What if nag-expect sila ng araw-araw? Hindi pwede ganyan. Talagang sasabihin ko na hindi naman araw-araw birthday mo eh. So, siguro, if gusto nilang something more na kaya nila i-control, then talaga aral. Ang mga naririnig ko kasing objection sa mga ibang nagpapakopy trade, parang ayaw na nila. Kasi kinukulit sila. Tapos kailangan daw lagi may nakabukas na trade. Tapos never enough daw kahit kumita na ng 5%, gusto pa more. So yun yung mga, alam na natin na umaasa lang talaga doon. Actually, gets ko yun. Kasi nung younger days ko, nung unang panahon, joke lang. Nung medyo bata-bata pa ako, nagsisignals kasi ako. Wala pang copy trade nung panahon ko yun. So, signals talaga. And yung style ko kasi ever since is, hindi talaga ako malakas mag-trade. Pero kapag may trade talaga ako, i-make sure ko talaga sobrang naka-filter. Kasi yun yung style ko. Ayun, kukulitin ako. Coach, wala bang trade ngayon? Coach, baka pwede natin taasan yung risk. Ganyan. Pero yun nga lang, kapag tinaas yung risk, ayan, magsasabi sa akin na sunog. Ba't ka nang taas ng risk? So, yan yung dahilan kung bakit siguro nung una na turn off ako dyan sa, kunyari, aasa sa iba. And I think ngayon, na-realize ko, kasi nagtuturo tayo, ang nangyari, nalalaman ko yung mga mindset ng mga students na nag-aaral. May mga students talaga na nung nakausap ko, hindi naman talaga sila aasa. Gusto lang nila maybe pang extra, baka gusto nila makita kung paano mag-trade. So parang earn while you learn na konti. So I think that one okay naman. So syempre Coach X, blood sweat mo yan, di ba? Parang syempre hirap maghintay ng mga A+ na mga setups. Hindi ako may ligo. Tapos sabi mo kanina, walang subscription fee. So ano pinaka-moko mo dito in return? Okay. Ano yung pinaka-fee? May ganun ba? Well, ayaw kasi magbigay ng fee din para maging fair din sa mga sa mga gusto mag-copy. So, ang magiging setup niya is the only thing na lalagay mo talaga is yung capital mo, yung pang-trade mo. So, let's say meron kang $1,000. Yan yung i-deposit mo sa account mo for yung trading. And then, kung gagawa ako ng profit, for example, 3%, ganyan, kunyari 3%. So, nasa $30 yan. Ang gagawin lang natin is may cap ako dyan. So parang hindi ka-income unless umingcome sila. Oo. So, yung mangyayari talaga, it will be based talaga sa performance ko. So, talagang, syempre, gagalingan ko talaga yan. Yan yung way para siguro ma-compensate ako. Parang ganyan, yung may cap doon sa basically, yan. Nice. So parang, yun nga, parang hindi ka talaga i-income kapag pangit performance mo. Oo. Hilig naman talaga ako sa mag-trade. Actually,
masasabi kong naka-relax nga siya eh. So, ang mangyayari dyan is, ako, nagaganahan ako. At the same time, hindi rin ako mag-slack off eh. Then, yung mangyayari, since nagaganahan ako, may reward din yung magka-copy sa akin. So, parang nagiging win-win for everyone. Correct. Instead of, like, let's say, mag-impose ako ng subscription fee. Tama. So, Coach X, syempre, ang pinakatinignan talaga dyan, yung pinaka-credibility mo Tama, gets. as a Forex trader. Paano mo masasabing credible ka? Ano yung mga achievements mo na? Okay, so pagdating dito sa ano no, kasi medyo kakastart ko lang din yung sa Vantage copy trading. So ginagawa ko na siya for 2 months. Yung mga nagka-copy sa akin sa ngayon ay yung mga tayo-tayo lang, makakilala. Yung performance ko for last month, which is May, nasa 3.57. Ayan, nasa ano yun eh, naka-public naman yun, yung Vantage copy trading account ko. Ngayon, naka-run na siya ng 6.5%. Teka, ngayong June? Oo. So, June 6. Oo. I think nang na-hit na yan kahapon, ay hindi, nung Tuesday. Ayan. Bago tayo magkaraoke. Nice, congrats. Tapos, sa buong trading career mo, ano ba yung mga pinaka naging achievement mo? Okay. So, para may idea lang naman din, nag-start lang talaga ako maging profitable sa 4th year ko of trading. That was siguro mga 10 years ago na rin yun. So, after yung 4th year ko, ayun, doon ako slowly nag-hit ng mga 5%, ganyan. Although may mga down months din ako. Yung highest siguro na natamaan ko na medyo consistent ay nasa 20 to 40% per month. Pero medyo on the high risk side din yan. Yung mga matataas na risk exposure, ganyan. Back then, nung mas bata ako, 10% yung risk exposure ko. Ayun. So, pero ngayon, kina-curve down ko na siya kasi naka-stress din. So, ayun. So, ngayon, for this one naman, talagang kinustomize ko siya to make it more conservative din para ma-preserve din yung account. Kasi alam ko naman, may mga magka-copy. So, better talaga na keep it safe din. So, salamat na marami, Coach X. So, ano naman, siguro para sa mga interested mag-copy trade, ano yung kailangan nilang gawin? Okay, so to get started, may dalawang links tayo sa baba. Yung first link is yung paggawa ng Vantage account. So the first thing na kailangan talaga, gawa tayo ng Vantage account. And then yung second link is yung Google Drive ko where nandyan yung mga in-depth explanation and walkthroughs kung paano magsimula and magkabit ng account sa copy trading account ko. So, yun lang yung gagawin nyo kapag interested kayo mag-copy trading. Again, salamat na marami, Coach X, for being here. Thank you din. Salamat. At excited na ako dyan sa copy trading ko. O, follow mo na ako dyan. Well, let's go! Salamat. Kita-kits sa next video.